Welcome back mga kapos E, no? So, ngayon ay ating tatalakayin ang ating lesson number 3. So, congratulations for making it this far and for coming back for our lessons, no? Ano ba ang lesson 3 natin ngayong araw na ito? Ang lesson 3 is ang tinatawag po natin ang salita ng Diyos or ang tinatawag po nating the rights and bylaws of the kingdom of God, ang mga palatuntunan at mga batas ng kaharian ng Diyos. Bakit po mga palatuntunan at batas? Tandaan po natin, lahat po ng kaharian, meron po silang tinatawag na constitution and bylaws. And kapag sinusunod natin bilang mamamayan ng kaharian na yon, ang constitution and bylaws, tandaan po natin, meron po tayong claim sa mga benefit ng kaharian na yon. Pero, no, kung hindi po natin ginagawa, sinusunod ang mga palatuntunan at batas ng isang kaharian, kahit po ang mga barangay at even ang mga maliliit na club, meron po ito to protect their citizens, no? To protect their members. Pero kapag sumunod ka, you have the right for the benefit. Pero kung hindi po tayo marunong sumunod sa mga batas ng Diyos, tandaan po natin kahit anong claim po natin sa mga pangako niya, kahit anong claim po natin sa mga benefits na yon, wala pong mangyayari. Kaya mga kapatid, no, welcome back sa ating third lesson, ang salita ng Diyos. Okay, so may isang araw, may baluga na gustong makapag-flight, no? So sa ibang bansa, inipon niya ang kanyang buong sahod para makabili ng ticket. Ngunit ticket lang, wala naman siyang pambili ng pagkain or pangbili ng pangbayad ng matitirhan doon sa lugar na yon. Dumating ang araw ng kanyang pagpunta sa ibang bansa, tuwang-tuwa tong balugang to. Yes, makakapunta na ako sa ibang bansa, no? Tapos pumunta siya doon, nakita niya, wow, ang ganda ng lugar, nakita niya yung mga kultura, at sa unay, enjoy na enjoy itong balugang ito. Katapos ng ilang oras ay naramdaman niya ang gutom. Pero dahil wala itong pera, hindi niya ito pinapansin. Nang huling araw na ng kanyang pag-stay doon sa bansang yon, no? Hindi na niya matiis ang gutom at siya ay pumunta sa isang restaurant. Ngayon, nag-order siya at sinabi niya sa kanyang sarili, di baling maghugas na lang ako ng plato. Ay, okay lang sa akin, maghuhugas ako ng plato, wag lang akong mamatay sa gutom dito sa bansang ito. Katapos niyang kumain, ay kinakabahan na ang balugang ito. Tapos, kasi wala siyang pambayad. Nang lumapit ang waiter, sinabi ng waiter, wala po kayong babayaran. Tapos napatingin yung baluga, ha? Wala akong babayaran? Tapos kasama po yan sa binili ninyong ticket ang libreng makakain sa mga selected na restaurant dito. Madami sa atin ay katulad ng binatang balugang ito. Mayroon tayong karapatan, meron tayong probisyon, ngunit dahil hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin alam yung benefits natin, no? Hindi natin alam yung scope kung ano yung pwede nating i-claim tulad ng balugang ito. Hindi natin mararanasan ang pagpapalang yon kung hindi mo alam. Ipinagwawalang bahala natin ang salita ng Diyos, kaya hindi natin maranasan ang kanyang mga pangakot pagpapala. Ngayon, ang panahon po natin ngayon, no? In this year 2024 is a wicked generation. Why? Mga bata ngayon, wala na po silang pakialam sa salita ng Diyos. Kahit ihain mo na sa kanila, ipakita mo sa kanila, makita nila yung mga signs, wonders, and miracles, even yung physical manifestation ng blessing. Kapag ang isang tao wala po sa kanya ang salita ng Diyos, no? Kapatid, kawawa po yung taong yon. We are the poorest people in the world. Okay? So, nakikita po natin napakalaki ng benepisyo pagdating ng sa salita ng Diyos. So, why should I
believe in the Bible? Tandaan natin, isang historical book. So, bakit ko kailangan paniwalaan yung Bible na yan? Tandaan natin, no, iba't iba yung nagsulat niyan tapos pinag-combine lang nila. Bakit ko kailangan paniwalaan yung Bible na yan? Okay. Number 1 is the documentation. There is significantly more documentation for the books of the Bible than there are for other historical recognized authors and literatures, including Plato and others. So makikita mo na sa lahat ng libro dito sa mundo, ito yung may pinakamaraming documentation na nahanap within history. At hindi lang yon sa iisang lugar, pero in even other parts of the world, iisa lang ang pinupunto nila. No? Number 2 is archaeological findings. Yung mga nahanap po nila, no? Excavation sites and artifacts also provide evidence that many of the events, peoples, places mentioned in the Bible really existed, including the Hittite people and the city of Jericho. Kaya nga, hanggang ngayon, buhay pa po ang Israel. Hanggang ngayon, nandun pa rin po yung Wall of Jericho. Hanggang ngayon, nandun pa rin po yung mga ibang cities na like yung Sodom and Gomorrah. No, makikita po nila yung saan po bumuhos yung wrath of God pagdating sa Sodom and Gomorrah. Makikita po yung mga archaeological findings. Kaya imposible po na masabi natin na hindi totoo ang Bible. Okay? So, why should I believe in the Bible? Tingnan po ninyo ang graph na ito. Okay? From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, up to Revelation, parehas lang po ang sinasabi niya. Meron po siyang mga cross-references from the Old Testament to the New. Pare-parehas lang po. Nagkakatugma po lahat ng sinasabi niya. Wala pong contradiction katulad po ng sinasabi ng iba. Pero, no, lahat po yan ay nagkakatugma and it all pertains to one person. That is our Lord Jesus Christ. Okay? Number 3 is eyewitnesses accounts. The gospel gives multiple points of view and in many cases were written within the lifetime of the people who witnessed the events. Sino yung mga people na yun? Like Matthew, Mark, Luke, John, no? Lahat po yan are eyewitnesses nung mga events, no, that are recorded in the Bible. Writers focused on different aspects, okay? But they had the same message. Jesus taught, healed, performed miracles, died on the cross, and rose from the dead. Lahat po yan, no? From Matthew, Mark, Luke, and John, wala pong ni isa sa kanila ang nagsabi na hindi totoo na nabuhay muli si Jesus. Lahat po sila ay ang pare-parehas lang po ang sinabi nila. Yes, may konting dagdag, mayroong konting bawas because it depends on the author kung paano niya sinulat yung message na yon. Pero kung titingnan mo, susumahin mo, pare-parehas lang po ang sinasabi nila. Number 4 is the life of Jesus. The fact that Jesus was a real historical person is clearly documented by Jewish manuscripts even before the Apostle Paul and the writers of the Gospel provided their eyewitnesses account. Makikita mo na pinakita nila na totoo talaga si Jesus. That He really existed dito sa mundong ito. Okay? Other ancient cultural documentations also reference His existence. For example, the Roman leader and the historian Tacitus wrote, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Makikita mo doon na lahat ng mga ginawa kay Jesus, no, yung sentence niya, even sa mga Romans, totoo po yun. Meron silang documentation. Okay? Number 5 is the redeemed lives. We
see evidence of the Bible trustworthiness by the lives that had been changed and redeemed by it. Kung hindi po kayo naniniwala sa Bible, tingnan nyo na lang po ang buhay ko. Dati po akong porn addict, dati po akong rebelde sa magulang, dati po akong sakit ng ulo ng pamilya ko, dati po ako may cancer, dati po akong malapit na sa verge ng pagkamatay, dati po akong bankrupt, and yet now God restored me and God is now using me. Why? Bakit? Kasi I believed in this Lord Jesus Christ. Yun lang ay malaking ebidensya na maraming buhay ang nababago kapag sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. A few examples include C.S. Lewis, a former atheist who became one of the world-leading Christian apologists, and John Newton, a former slave ship master who converted to Christianity and penned Amazing Grace. Wow! No? Makikita mo, dating atheist, naging kagamit-gamit sa Diyos. Dating slave ship master, naging kagamit-gamit sa Diyos. Dating porn addict, naging kagamit-gamit sa Diyos. Bakit? Kailangan mo lang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Summary, no? Ano yung i-summarize lang natin? Bakit natin kailangan paniwalaan ng Bible? Number 1, documentation. Number 2, archaeological findings. Number 3, eyewitnesses account. Number 4, the life of Jesus. Number 5 is redeemed lives. Okay? Ayun po, sagutan po natin to. Okay, ano ba ang benefits kapag binabasa ko ang salita ng Diyos araw-araw? Pero bago tayo pumunta doon, tanong ko muna sa inyo, bakit ba mahalaga ang pagbabasa ng Bible para sa'yo? Okay, bakit ba importante natin malaman kung ano ang nasa Bible? Number 1, it teaches us the way of righteousness. Righteousness means, no, ang paggawa ng tama, kaya nga siya right, no? Paggawa ng tama. How do we know kung ano yung tama at mali? No, hindi mo malalaman 'yan base lang kung anong tinuro sa ng mga magulang mo, kung anong tinuro ng kultura mo or tinuro ng school mo. Tandaan po natin, marami nang nababaluktot ngayon, no? Even in the school system, no? Even in the US, they are bringing in, no, drag queens to teach this young generation. Pero, no, tayo sa mga kultura din po natin, may mga tama at mali na na-adapt po natin. Kasi kung alam po natin yung tama, hindi na po sana natin ina-adapt ang pananawas dito sa kultura natin. Okay? And even sa ating mga magulang. So, tandaan po natin, paano natin malalaman kung ano ang tama at mali? Go back to the Bible. Okay? Go back to the Bible. Kasi kung hindi po natin alam kung ano ang tama at mali, no, hindi po yan exemption para sabihin mo katapos ng buhay na ito, kadating mo sa harapan ng Diyos, okay, anong ginawa mo sa buhay mo? Sasabihin mo ba sa Kanya, hindi ko po alam, Your Honor, I am not guilty. No? Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Lahat ng ginagawa natin, whether you know it or not, kung tama yan o mali, you will be judged. Okay? Kaya nga, ngayon pa lamang po, when you became a Christian, nung sinabi mo sa sarili mo, nasusundan ko ang ating Panginoong Hesukristo, kailangan po nating sundin ang kanyang mga utos. Kailangan po natin sundin ang kanyang mga teachings. Bakit? Kasi there is a consequence for every decision, and the more na linilinlang ka ng kaaway, the more na ninanakawan ka niya. Bakit? Yung blessing na dapat para sa'yo, natatanggal. Bakit? Kasi sumusuway po tayo sa mga palutuntunan ng kaharian ng Diyos. Okay? Jeremiah 6:16, sabi dito, "Thus says the Lord, stand by the ways and see and ask for the ancient paths." Ano yung ancient paths na yun? Ito po, yung ancient manuscript, yung ancient scripture which is called the Bible, no? Where the good way is, nasaan yung mabuting daan, at maglakad dito and walk in it, and you will find rest
for your soul. Magkakaroon kayo ng kapahingahan para sa inyong sa inyong kaluluwa. But they said, we will not walk in it. Bakit? Yung mga panahon ni Jeremiah was a stubborn generation. Pero praise God, no? Hindi ka ganun. Hindi ka matigas ang ulo. Pero kung tayo ay tunay na Kristiyano, tayo ay marunong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Number 2, it removes us from wrong teachings. Linalayo tayo sa mga maling katuruan. Wrong teachings causes wrong mindset. And wrong mindset creates wrong thought processes. Wrong thought processes causes wrong results. Kaya nga, meron pong isang famous philosopher, sabi niya, doing the wrong thing over and over again, no? And expecting a different result is lunacy, kahibangan. Kapag pareha-parehas yung ginagawa mo, nag-expect ka ng ibang resulta, no? Kung negative yung ginagawa mo, expect mo negative yung resulta. Kung mali yung ginagawa mo, expect mo mali yung resulta. Pero kung tama yung ginagawa mo, expect mo tama yung resulta. Okay? Be very careful in what you believe in. Kung ano yung mga pinaniniwalaan mo. Maging sobrang ingat ka kung ano yung pinaniniwalaan mo. If it is not based on the Bible, kung wala yan sa Biblia, do not associate anything in your spiritual life. Bakit? Kasi yung ibang namana po natin sa ating kultura, like po yung pananawas, is actually witchcraft. Kaya po, minsan naglilik po yon sa loob ng mga churches and nagiging isang abomination sa harapan ng Panginoon. Bakit? Mali eh. Makikita rin po natin yan sa Bible. Okay, in Titus 1:9, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able to both exhort in sound doctrine and refute those who contradict. Pwede daw po nating ituwid yung mga lumilihis ng landas kapag mali yung paniniwala nila. Paano natin matutuwid? Kung tayo mismo sumusunod lang tayo sa agos. Hindi po pwedeng ganun, kapatid. Kaya kailangan matutunan mo kung ano yung nasa Biblia para ikaw mismo malaman mo ang katotohanan, at sabi sa Bible, and the truth will set you free. And who the Son sets free is free indeed. Kung malaya ka, no? Mahalin mo yung mga taong yan, at hindi lang mahalin at itolerate sila, pero mahalin, and then after mong mahalin, unti-unti mo silang i-restore by correcting them. Okay? By putting them back in the right path. Okay? Number 3 is, this is our armored and shield laban sa kasalanan. When the Word of God is hidden in our hearts, dito sa puso natin, we can give a refuge in times of temptation. Ibig sabihin, kapag natetempt ka at all sides, binabatikos ka ng kaaway, inalipusta ka ng kaaway, pag ang Word of God nandito sa puso, no? Pwede mong balik-balikan yung Word of God na yun, namnamin mo, mag-meditate ka doon sa Word of God na yun, and tingnan mo, parang lahat ng problema, lahat ng atake ng kaaway nagsusubside, nawawala. Bakit? The Holy Spirit will remind us scriptures that will help us overcome temptation. Okay? Parang one time po, naaasar po ako, naiinis na ako, mainit na ulo ko, and yet the Holy Spirit reminded me, no? The fruits of the Spirit is isa sa mga fruit of the Spirit is self-control. He reminded me about self-control. At yung mga panahon na yon, kaysa mag-outburst ako, kaysa may masabi akong mali, tahimik. At nung the following day, the Holy Spirit reminded me to forgive. Ang hirap magpatawad, pero at minsan di mo alam, nag-uugat na pala yung unforgiveness sa puso natin, but the Holy Spirit can remind us. Jesus used the Word of God to overcome the devil. Makikita po natin yan sa Luke 4,
4 to 10. Sabi lagi ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Ang tanong, anong hawak mo that is written na kayang labanan ang demonyo? Psalms 119 verse 11, your word I have treasured in my heart. Kinabit ko ang inyong salita sa aking puso, that I may not sin against you, upang hindi ako magkasala laban sa iyo, Panginoon. So, makikita mo yun, even King David, kinabit niya ang word of God sa kanyang puso. Ang tanong, anong word of God ang baon-baon mo araw-araw to combat the enemy? Number 4 is weapon in our spiritual battle. Okay? So, hindi lang meron kang panangga, hindi lang meron kang armor, pero it is also a weapon. No, ang weapon, yan lang ang nag-iisang offensive. Lahat defensive. Ngayon, we use the word of God to combat the evil one in order that we overcome him in our personal life, para daw tayo ay magwagi laban sa mga gawa ng demonyo. Sa gawa niya sa ating pananalapi, sa ating personal life, sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, sa ating bahay, sa ating utak, sa ating mga emosyon, no? Ephesians 6:17, sabi dito, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tandaan mo, meron kang espada araw-araw, gamitin mo yan laban sa dyablo, no? At huwag mong gagamitin yan laban sa mga tao. Laban lamang sa dyablo. Yung po kasing iba, hilig nilang makipagdebate. Yung sinasabi ko po kanina that we should correct people, no? Sabi sa Bible, we should go in front of them, face to face, one-on-one, tapos i-correct mo yung kapatid in a gentle and loving way. Ngayon, kung hindi siya naniwala, bring 2 more witnesses. Kung parehas yung sinasabi ninyo, di pa rin siya naniniwala, bring 2 more. Kung hindi pa rin siya naniniwala, bring it to the church. Okay? Bakit? The more witnesses there are, the more convincing it is. Bakit? Kasi minsan pag kinokorek natin yung mga tao, na-offend po sila. Pero kung mas marami nagko-correct sila, there's a great possibility, no, na they will be corrected. Okay? Number 5 is effective prayer. We can pray prayers that are backed up by the kingdom of God and will. Okay? Ano yung will of God? Mahanap nyo po yan sa Bible. Intervene in our world because it is according to the will of God. Na ano po natin yan? Na pag-usapan po natin yan sa lesson number 2. Na the only way na dumating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, no? Let thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyayari lamang po yan through prayer. And through prayer that is according sa kalooban ng Diyos. Paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Read your Bible. Pwede nyo pong i-remind ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kapag ikaw ay dumadanas ng mga problema, mga suliranin, remind Him of His promises. Bakit? Pwede mong i-claim yan. Bakit? Kasi ikaw ay ginawa mo yung part mo, hintayin mo lang gawin niya yung part niya. No? Sumusunod ka, then siyang bahala sa'yo. It is a prayer that is backed up by evidence. Anong evidence mo? Lord, it is written, it is written, it is written. Telling the king that He has promised, and what is your right as a citizen of the kingdom of God. In John 15:7, sabi po dito, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish. Ano man yung hihilingin ninyo. Kung ang salita ko ay nananahan sa'yo, no? Hilingin mo man, ano man ang hinihingi mo, at ibibigay ko sa'yo. And it will be done for you. Yan po ay according sa John 15:7. Okay, summary. Ano ba ang benefit of reading God's Word daily? Okay, number 1, it teaches us the way of righteousness. Number 2, it removes us from wrong teachings. Number 3,
it is our armor and shield against sin. Number 4, it's our weapon in our spiritual battles. Number 5, it is for effective prayer. Okay, sagutan po natin to. Okay, ano pa yung number 6? Okay, number 6 is it gives us assurance of salvation. Our weapon the enemy uses is confusion. Okay, one weapon the enemy uses is confusion and deception. Because all he can do, no, lahat pwede lamang pong gawin ng kaaway sa atin is magsinungaling sa atin para po tayo ay malinlang at lumihis. For he is the prince of lies. He confuses a believer about his identity. Ginugulo niya po tayo sa ating identity sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating beliefs, and later on about our salvation. Okay? Pag ikaw ay nalinlang na ng kaaway, lumihis ka na ng landas, no? Gumagawa ka na, bumalik ka na sa mundo, gumagawa ka na ng kasalanan. Later on, no, magdududa ka na kung ikaw ba ay ligtas o hindi na. Okay? But the word gives us assurance of our salvation. Bakit? Kasi alam po natin ang mga salita ng Diyos. Okay? Every time na nalilinlang ka ng kaaway, feeling mo, karapat dapat pa ba ako? Worthy pa ba ako? Talaga bang ligtas pa ako? Talaga bang anak ako? Bumalik ka sa salita ng Diyos. Okay? Huwag mong hahayaan pagharian ng duda at pangamba at takot ang buhay mo. 1 John 5:13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Okay. Number 7, it gives us peace during chaotic times. Tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo exempted pagdating dun sa mga tribulation, kapag dating sa mga pagsubok, pagdating sa mga problema. Lahat po tayo, as long na tayo ay buhay, tayo ay daranas ng problema. Okay? During difficult times, the one that gives a believer strength that he or she needs is the Word of God. Nagbibigay po sa atin ng lakas. At hindi lang lakas, no? Binibigyan tayo ng kapayapaan. Okay? In John 16:33 sabi, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. Sa akin, no? Sa aking mga salita, kung anong sinabi ko sa iyo, in me you may have peace, kapayapaan. In the world, you will have tribulation. Sa mundo, magkakaroon ka ng mga problema at suliranin at pagsubok. But, take courage. Magpakatatag ka. I have overcome the world, sabi ni Jesus. Number 8 is opportunity for faith in action. Okay? The Apostle Peter tells us to defend our faith in season and out of season, and to defend the gospel of the kingdom of God. And every believer must have, lahat ng mananampalataya, kailangan magkaroon ng matibay na pundasyon para, okay, para masabi nila na ang kanilang pananampalataya ay totoo. Bakit? Kung marupok yung pundasyon mo, hindi mo man alam kung paano ka naligtas, hindi mo man alam kung tunay ang Diyos, hindi mo man alam kung ganito, kung tunay kang Kristiyano, then marupok ang pundasyon mo. Kaya nga po tayo merong post-encounter. Para saan? Para tumibay po ang ating pundasyon. 1 Peter 3:15, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Darating po sa buhay natin na maharap po sa atin mga atheists, mga ibang mga denominasyon, mga INC, mga Muslim, pero kailangan po we become gentle, we respect them, and we teach them the way to the truth.
we teach them the way of Jesus Christ. No? Number 9 is gives us direction for daily decision. Tulad po ng prayer, no? Binibigyan po tayo ng direction. Ngayon po, kapag ang prayer mo is backed up by scripture, kunwari, kada umaga nagde-devotion ka, nakita mo, okay, tulad po nung isang araw, sabi doon sa devotion ko, submit to any worldly, to the leaders of worldly institutions. So, that day, no, nagka-problema po kami sa office, sinigawan po ako ng boss ko, ang sama-sama ng timpla ko nung araw na yon. Pero God reminded me to submit to those leaders. Even if alam natin, okay, sige, mali sila. Even sabihin na natin na tama ka, no? Pero you need to submit. Okay? So, in Psalms 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang tanong, naglalakad ka pa rin ba sa kadiliman? Maglalakad ka lang sa kadiliman at hindi mo alam kung matitisod ka o saan ka pupunta kapag wala sa iyo ang salita ng Diyos. Pero kung nasa iyo ang salita ng Diyos, kapatid, naglalakad ka sa kaliwanagan at klarong-klaro sa iyo saan ka papunta. No? Kaya nga merong kanta ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko, paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Yun ang buhay natin kay Kristo. Kung dudang-duda ko pa kung mangyayari yun sa buhay mo, bumalik ka sa Bible. Kailangan mas tumaas ang ating pananampalataya at mangyayari lamang yun when you are reading God's Word. Number 10, it gives us assurance of an overcoming life. Tulad po ng sinabi ko kanina, hindi mo malalaman kung ano yung magiging buhay mo dito sa bundong ito, pero kung nasa iyo ang salita ng Diyos, alam mo that you can overcome. Okay, in Joshua 1:8, sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Maging maingat ka daw na gampanan mo lahat ng kailangang gawin sa loob ng salita ng Diyos. Tapos sabi dito, for then you will make your way prosperous, and then you will have success. So, kung ako, pinanghahawakan ko ang salita ng Diyos at kada nababasa ko kada umaga yung salita ng Diyos at masuri ko itong sinusunod, I will become prosperous. Okay? Unti-unti inaangat ng Diyos ang buhay ko and I will have success. According po yan sa salita ng Diyos. In Psalms 119 verse 96 to 97, sabi po dito, I have seen a limit to all perfection. Your commandment is exceedingly broad. Napakarami mong commandment, Lord, sa Bible. Totoo po yan. No? Oh, how I love your law. Mahal na mahal ko ang inyong mga utos. Mahal na mahal ko ang inyong mga salita. Ang tanong, ikaw ba mahal mo ang salita ng Diyos? It is my meditation all the day. Hindi lang niya mahal, pero pinagbubulay-bulayan niya. Tandaan mo, napaka-importante na para hindi mo makalimutan yung binasa mo ng umaga, always, no? Meditate on it katapos mo itong basahin. Para all throughout the day, yun yung iniisip mo, yun yung nagre-remind sa'yo, yun yung nagpapalakas sa'yo. Okay? Summary of the benefits from 6 to
10. Okay, number 6 is it gives us assurance of salvation. Number 7, it gives us peace during chaotic times. Number 8, it gives us opportunity for faith in action. Number 9, it gives us direction for daily decision. Okay? And number 10, it gives us assurance of an overcoming life. Wow. No? Ewan ko lang sa inyo kung after nung 10 reasons na yon, bakit ano yung mga kung ano yung mga benefit ng salita ng Diyos. Ewan ko kung dededmahin nyo pa rin ang salita ng Diyos. But I pray that you will become hungry and thirsty for the Word of God daily upang ikaw ay mas lumalim sa kanyang salita araw-araw. Okay? Sige po, sagutan po natin to. So, how should we read? Paano ba natin babasahin yung salita ng Diyos para ito ay magkaroon ng benefit sa atin? Okay, puntahan po natin. Number 1, kailangan po natin ng right attitude. Okay? Kasi bakit? Kasi kung pangit yung attitude mo pagdating sa salita ng Diyos, no, hindi yun kapaki-pakinabang sa'yo. Pero, no, sa umpisa talaga, kailangan mong parang pilitin yung sarili mo to go into the Word. Okay? Bakit? Sa umpisa talaga, anything na bago sa atin is scary. Anything na bago sa atin, medyo hirap tayong gawin. Pero kapag alam mo na, gamay mo na, no, nai-enjoy mo na. Kaya ganun din po sa salita ng Diyos. Sa umpisa talaga, medyo mahirap, medyo mag-struggle, pero kailangan mo ito sa iyong buhay. Okay? Parang ano lang yan, batang sinusubuan mo ng gulay. Sa umpisa, ayaw ng mga bata ng gulay. Bakit? Even ito ay masustansya at kailangan nila sa pangangatawan nila, mas pipiliin pa rin nila ang chocolate, ang candy at yung mga bagay-bagay. Bakit? Mas masarap yun eh. Tandaan po natin, mas masarap ang kasalanan, no? Masarap ang kasalanan, pero mas masarap mamuhay sa presensya ng Diyos at sa kanyang kaharian. Okay? At mas beneficial po yun sa atin. Okay? Wait expectantly that you will receive a revelation from God. Ano yung tamang attitude? Maghintay daw tayo na nag-expect tayo na may matatanggap tayo mula sa Diyos. Okay? Bakit? Kasi kung umupo ka lang doon, binasa mo lang, tapos wala kang ini-expect na matanggap, wala kang matatanggap. Pero sabi nga, 'di ba, ask and you will receive. Seek and you shall find. Knock, and the door shall be opened unto you. So, kailangan mo ng tamang attitude. We need to understand that the Bible is the primary way God talks to His beloved. Yes, it's the primary way. Hindi po yung whisper, yung sinabi po natin sa lesson 2. Although, yung whisper, it is maganda po yun. Bakit? It indicates na ikaw ay legitimate na anak ng Diyos. Pero kung yung naririnig mo, hindi siya tugma. Diba? Sinabi po natin yun. Yung naririnig mo, hindi siya tugma sa salita ng Diyos, tanggalin mo yan sa buhay mo. Bakit? Magduda ka kung yung naririnig mo ay ang Diyos. Kasi kung nakita po natin ng scripture, sabi magpatawad tayo, and yet yung naririnig mo sinabi, wag mong patawarin yan, that is not from the Lord. So, ang pinaka-way, the best way, para malaman mo kung paano magsalita ang Diyos, kung nangungusap sa iyo ang Diyos, is through His Word. Yun nga ang nakasulat, di mo pinaniniwalaan. Yung ang nakasulat, ayaw mong sundan. What more? Yung narinig mo lang. Okay? We need to read this with interest. Maging interesado ka doon sa binabasa mo. Hindi yung katapos mong basahin, naghihilik ka na, tulog ka na. No? Hindi po to bedtime story. Pero read it with interest. Just like a love letter from your beloved. Ako, I always see it
to it that the Word of God is a love letter for me ng aking Panginoong Hesukristo. So every time I open the Bible, I make it personal. Hey, sa akin to lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Thank you, Lord, sa mensahe mo ngayong araw na ito. Wow, Lord, thank you for your love. It's like a love letter. Parang nung una ka naliligaw sa mga taong naabutan pa yung love letter, every time makakatanggap ka ng love letter, kikilig ka pa eh. Bakit? Kasi alam mo na yung letter na yon ay galing sa importanteng tao. Ang tanong, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, importante ba siya sa'yo? Okay? Yun nga mga tao, kapag nakita nila yung love letter ng mahal nila, binabasa nila paulit-ulit eh. Bakit tayo sa salita ng Diyos? Read it over and over and over again hanggang magets mo yung mensahe. No? It is a love letter from God to us. Ask God to open your mind. No? Ako nag-umpisa ako, Lord, take me deeper into prayer. Take me deeper into the Word, precious Holy Spirit. Open my mind para maintindihan ko ang inyong mga salita. Tapos makikita mo doon na mag-uumpisa na maiintindihan mo yung mga banal na kasulatan. Bakit? Kasi binuksan na ng banal na spirito ang inyong mga mata at binuksan ng banal na spirito ang inyong utak. Okay? Luke 24:45, then He opened their minds to understand the scriptures. When God has opened our minds, no, you will be enlightened, no? Yung magkakaroon ng kaliwanagan and will begin to understand the things in your life. And this will drastically impact your life. Hindi mo lang naintindihan, pero mauunawaan mo ito at maisa sa pamuhay mo ito. At simula doon, unti-unti magbabago ang buhay mo. Okay? And will give you principles mula sa Bible na mag-guide sa buhay ninyo araw-araw. This will change how you think and how you live in your life. Number 2, anong kailangan natin kapag binabasa natin yung Bible? Number 1 is right attitude. Number 2 is an open heart. Buksan po natin ang puso natin. An open heart is a heart that is ready na matuto. Na ready makaunawa. And the value of the scriptures. Ask God to make your heart a fertile ground. No? Lord, tulungan niyo po ang puso ko na bungkalin niyo po ito. Gawin niyo pong matabang lupa upang pag dumating ang buto na inyong salita, ito ay madaling tutubo. Tulungan niyo po ako, bungkalin niyo po ito, tanggalin niyo po lahat ng hindi nararapat sa aking puso. Tapos God will help you. For the word of God to be implanted, ready to take in the seed, ready to grow, no? So that in the proper time, ikaw ay mag-aani ng katuwiran. Okay? Psalms 119 verse 96, I have seen a limit to all perfection. Your commandment is exceedingly broad. Number 3 is, anong kailangan natin? Number 1, right attitude. Number 2, open heart. Number 3, meditation. Okay? Nabanggit din po natin yan kanina. How do we meditate? Ang tinuturo po ng mundo is, no, kapag nagme-meditate ka, i-clear mo ang utak mo. Kapatid, napaka-delikado po nun. Bakit? Kasi ang pag-clear ng utak gives space for demonic attack. Okay, hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan mo, kapag ikaw ay mag-isa sa umaga, katatayo mo mula sa kama, at hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos, tapos nagmumuni-muni ka, di ba blanco yung utak mo? Kapag blanco yung utak mo, kung ano-ano yung pumapasok sa utak po natin. Minsan kasalanan, minsan kalaswaan, minsan yung mga problema natin. And it becomes more chaotic. Bakit? It opens doors sa kaaway. Pero, kung
tayo ay puno ng salita ng Diyos, kailangan yun yung ipasok natin at yun yung pagbulay-bulayan natin araw-araw. Kaysa pagbulay-bulayan mo yung problema mo, kakaganon mo, no? Nagkakakililing na po tayo. Okay? Wag po ganon. Pero ang dapat umiikot po sa utak natin araw-araw ay ang salita ng Diyos. Okay? What does it teach me? Ano bang tinuturo sa akin ng salita ng Diyos? Ano ba yun yung dapat nating i-meditate? Ano bang tinuturo sa akin ng salita ng Diyos na ito? Tapos, what does God wants me to understand? Ano ba ang gustong maunawaan ko ng Diyos? Okay? How can I live this out? Paano ko ito ipapamuhay? Yun yung tatlong tanong na kailangan mong sagutin pag ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Anong tinuturo nito sa akin? Paano ko ito maunawaan? Paano ko ito ay masasapamuhay? Okay? It's either you take it or you leave it. Ganun lang po yun. Okay? Psalms 1, sabi dito, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the paths of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight, ang kanyang kasiyahan, katuwaan, ay ang salita ng Diyos. And ang salita ng Diyos ay kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. No? He will be like a tree. Maging katulad daw siya ng puno na nakaplant sa tabi ng batisan. No? Na nagmumunga at napaka-fresh, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Hindi daw po ito nalalanta. And in whatever he does, anumang gawin niya, will prosper. Ano mang gawin mo ay pagpapalain. Wow. Diba? So, bakit hindi pa natin simulan? Magbasa ka na ng salita ng Diyos ngayon and start to meditate on the Word of God. Number 4, syempre, hindi lang dapat pumasok dito. Hindi lang dapat na pumasok dito. Hindi lang dapat natin mineditate. Dapat din tayong mag-obey. Okay? The goal of reading, understanding, and meditating is to obey the Word of God. And when we obey, we are transitioning from the acts of darkness. Dati kasi nasa kaharian tayo ni Satanas, enjoy tayo doon. Tapos ngayon, lumilipat tayo sa kaharian ng Diyos. Okay? Towards the acts of the citizens of light. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in it. Then you will become prosperous and successful. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Huwag ka lang daw church goer, huwag ka lang daw cell group goer, huwag ka lang daw nakikinig, pero dapat sumusunod ka rin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Matthew 7:24-27, sabi po dito, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them at ginawa ito may be compared to a wise man. Matalinong tao daw ang mga gumagawa ng salita ng Diyos who built his house on a rock. Ginawa niya ang kanyang bahay sa taas ng bato. Nung dumating ang ulan, nung dumating yung baha, nung dumating yung hangin, at humampas dun sa bahay na yon, hindi ito bumagsak. Pero sa lahat daw ng tao na narinig ang salita ng Diyos, hindi ito ginagawa para daw silang mangmang na tao. Anong mangmang na tao? Na ginawa daw nila ang kanilang bahay sa buhanginan. Dumating yung ulan, dumating yung baha, dumating yung hangin, nung humampas sa bahay, bumagsak daw ito at talagang nawasak. Okay? Kapatid, when you read the Word of God, you will gain knowledge. Knowledge is called information.
information. Okay? Every time na nag-scroll ka sa Reels, every time nagbabasa ka ng kung ano sa Facebook, that is knowledge, that is information. After knowledge, you will get understanding. No? Hindi lang dapat nabasa mo, pero dapat naunawaan mo. Okay? Lagi ko pong ginagamit itong example na ito eh. Kunwari, ikaw ay may mahal sa buhay. Kunwari, mag-asawa kayo. Ngayon, yung asawa mo, sinabi niya sa'yo, honey, kailangan natin ng ganito, ganyan-ganyan. Nabasa mo yung chat. That is knowledge and information. Ngayon, ang problema, hindi mo naintindihan yung chat. Kapag hindi mo naintindihan, mali yung gagawin mo. Ngayon, kailangan maintindihan mo. That is comprehension. Okay? At pag naintindihan mo, hindi dapat nag-i-stop dun. Bakit? Kasi, okay, naintindihan mo nga. Pero kadating mo sa bahay, hindi mo naman ginawa, yari ka pa rin sa misis mo. Yari ka pa rin sa misis mo. Bakit? Kasi hindi mo sinunod. Ngayon, ano yung pangatlo? That is wisdom. Knowledge, which is information, understanding, comprehension, wisdom is application. Kailangan po nating isagawa. Apply sa buhay natin. Okay? Summary, paano dapat natin basahin ang salita ng Diyos? Number 1, we should have the right attitude. Number 2, kailangan natin ng open heart. Number 3, kailangan natin mag-meditate. Number 4, kailangan natin mag-obedience. No? Obedience. Okay. Sagutan po natin to. Kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakakuha tayo ng 3 bagay. Ano yun? Knowledge, which is information, understanding, which is comprehension, and wisdom, which is application. Okay? Sige po, sagutan po natin to. Kailangan po natin ng practical steps pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Remember that God wants more of having a relationship with you than you are with Him. Kaya nga, kung gustong-gusto ng Diyos magkaroon ng relasyon sa iyo, dapat maging natural lang kapag ikaw ay nagbabasa ng Kanya salita na Siya ay tumutulong sa iyo para maunawaan ang kalooban niya. Okay? Anong practical tip number 1? Set a place and a time. Tulad po nung prayer natin nung lesson 2, okay? Kailangan mo mag-set ng specific place at specific time. Yung tahimik at makapag-focus ka. As much as possible, dapat merong study table. Mahirap pong magbasa ng Bible na nakatayo. Okay? At wag pong sa kama. Bakit? In danger na makatulog ka. Okay? Set a devotional area. Lamesa at upuan na meron pong ballpen at notebook. Okay? Where there is no distraction, walang ingay, walang mga bata, wala yung favorite pet mo, wala po yung mga aso't pusa, no? Far from noise, no hindrance, and no one there but you and the Lord. Wala pong ibang tao doon na makakita sa iyo kung hindi ikaw at ang Panginoon. Okay? If you cannot completely remove distraction, kung hindi mo talaga sila kayang tanggalin, i-minimize mo. At by all means, please, isantabi nyo muna yung cellphone nyo. Isantabi mo muna yung tablet mo. Isantabi mo muna yung computer mo, even yung TV. Itabi mo muna lahat yan. Huwag mo munang bubuksan habang ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. This is to ensure that you're focusing. Nakafocus ka lang sa salita ng Diyos at sa paghahanap sa Diyos at sa pag-i-spend ng time sa inyong relasyon kasama ang Panginoon. Okay? Setting a specific time and place has a high probability na magiging itong habit. Okay? So, kung
kunwari ako, sineset ko araw-araw ang sarili ko na gumising ng 4 o'clock. Bakit? In case man napagod ako, mag-fall back man ako ng 5, meron pa rin akong 2 oras para sa Panginoon bago ako gumayak para pumasok sa trabaho. Naging habit ko po yun. Ngayon, kahit wala pong alarm, automatic gumigising yung katawan ko ng 4 o'clock ng madaling araw. Bakit? Alam ng katawan ko na kailangan ko ng mag-devotion. Bakit? It became a habit. Sa umpisa, it will magi-struggle ka. Sa umpisa, it feels unnatural. Pero katapos ng 20 days, kapag consistent mo itong ginawa, tuloy mo itong ginawa, no? Kapatid, no, magiging parte na yan ng buhay mo. Okay? Bakit kailangan natin tuloy-tuloy ang devotion? Para tuloy ang pagpapala. Bakit? Kasi kung tuloy-putol din ang pagpapala. Okay? So, ang susi dito, ang susi ay ang tinatawag nating consistency. Kailangan maging tuloy-tuloy tayo. You can ask the people in your house. Pwede mong kausapin yung mga tao sa bahay ninyo. Please lang, no? Respeto lang. Kailangan ko ng konting katahimikan at peace of mind pagdating sa mga oras na ito. Kahit 1 o 2 oras lang, please lang. Kung maaari, bawasan po ninyo yung oras. Yung ingay. I am spending time with the Lord. Okay? But if you cannot wake up at an early hour, no? Ikaw na yung mag-adjust. Pwede mong gawin sa night, pwede mong gawin sa lunchtime, pwede mong gawin kung kailan convenient sa'yo at talagang makapag-focus ka. Number 2, bumili ka ng devotional notebook at mag-start ka ng gumawa ng devotion. Pastor, hindi ko po kasi alam paano gumawa ng devotion. Ituturo po namin sa dulo ng video na ito. Okay? Write down all that God is teaching you. Lahat ng tinuturo sa'yo ng Diyos, isulat mo. And all that God is saying to you, isulat mo rin. No? Kung meron kang dreams, meron kang visions, isulat mo rin yan. No? Lahat ng mga revelation sa'yo dun sa salita ng Diyos, isulat mo rin yan. You may review this after a few days and after a few years at makikita mo yung spiritual journey mo nung ikaw ay nagsisimula pa lang at kung nasan ka na ngayon. Okay? Ako, when I look back on my old journals, sabi ko, ang simple ko palang mag-devotion nun. Pero ngayon, ang dami na kasing revelation ng Diyos sa isang malit na scripture. Why? Bakit? Kasi nagmamature na po tayo. Okay? And ganun ka din. Nagmamature ka na din. Bakit? Kasi nandito ka sa post-encounter lesson number 3. Okay? It will also help you to learn it faster. Mas madali pong ma-retain sa atin kapag sinusulat po natin. Okay? Because you are not just writing it. You are letting God interpret it for you. Ini-interpret mo eh. Yung revelation nung salita ng Diyos doon sa journal mo. Okay? Number 3, plan your daily devotion. Many wants to learn God's Word but only are actually learning. Totoo naman yan. Gusto ko matuto pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Okay? Bakit? Kasi we need to plan. Kailangan nating planuhin yung daily devotion natin. Kung alam mong alanganin ka sa umaga, planuhin mo sa ibang oras. Okay? Pero, set aside a time for the Lord. Okay? Ask the Holy Spirit for some guidance. Holy Spirit, paano ako magde-devotion? Saan ako magde-devotion? At turuan ka kung paano lumalim sa salita ng Diyos at sa pananalangin. Ask the Holy Spirit. Paano gagawin yun? Just pray. Precious Holy Spirit, I welcome you into my life. I surrender it all to you. Tapos, patawarin niyo po ako kung ako'y nagkasala sa inyo. At ngayon, tulungan niyo po akong mas lumalim sa inyong salita. Mas lumalim sa pananalangin. And He will do it. No? Once you have read the book and chapter, the Holy Spirit is telling you,
As for the Rhema word. Okay? I-discuss po natin yan pagdating dun sa daily devotion in the end ng video na ito. And the Logos is the written word, but the Rhema is the utterance of God. Okay? It is a verse or verses that the Holy Spirit will bring to attention with application to a current situation or need for direction. Okay? So, bibigyan ka niya, no? Ipapakita ng Holy Spirit sa iyo, no? Paano mo ito babasahin? Paano mo ito i-apply? At paano ito nakaka-relate dun sa sitwasyon mo sa buhay? Okay? So, paano natin malalaman yung Rhema word? Okay. Ask the Holy Spirit. Hingin mo sa banal na spirito. So, kung sinabi niya, basahin mo yung Matthew chapter 6. Okay. Ngayon, habang binabasa mo yon, okay, ang pinaka-Rhema word mo is 6:33. Okay? Ano yung 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, yun yung Rhema word mo. Yun yung pinaka-nangusap sa'yo, yung Matthew 6:33. Ngayon, ang tanong, ano yung ibig sabihin nun? Doon papasok yung revelation. Ang Holy Spirit ang magre-reveal sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng Word of God na yun. Okay? Tandaan po natin, kabit din po natin sa ating notebook yung date at saka yung message ng Diyos. Okay? I-discuss ko po yan mamaya. Ano yung kailangan nating commandment to obey? Ano yung personal application nito sa aking buhay? And ano yung pagpe-pray mo kay Lord sa dulo? Okay? Patungkol dun sa verse or dun sa Rhema word na binigay niya sa iyo. In summary, no? Ano yung practical steps paano mag-study ng Word of God? Okay, number 1, set a place and time. Number 2, kailangan mong bumili ng devotional notebook and mag-umpisang mag-devotion. Number 3, kailangan mong planuhin ang daily devotion mo. Okay, sagutan po natin to. Tuturuan ko po kayo ngayong umagang ito kung paano tayo mag-daily devotion. Okay? So, paano ba natin umpisan to? Unang-una, kakailanganin mo ang iyong Bible. At pagkatapos nun, kakailanganin mo rin po ang iyong notebook. Okay? At kailangan mo rin po ng iyong ballpen. Bakit? Para kung ano man yung tinuturo sa iyo ng salita ng Diyos, sinusulat mo yun sa notebook mo, hindi lang yun nare-retain sa iyo pero na mas madali mo itong maalala. At the same time, kailangan mo ang ballpen, no, para kung ano man yung interpretation of God's Word and kung paano mo to i-apply sa buhay mo, isusulat mo doon sa notebook. Okay, paano natin to umpisahan? Okay, tabi po natin yung notebook. Okay, we start by reading God's Word first. Okay? So, buksan natin ang ating Bible. Ngayon, kunwari, first-timer ka, hindi mo alam paano mag-start, no? I highly encourage you, ganito gawin mo, no? Una, manalangin ka ng taimtim, pray to the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, help me to understand your word. Help me to go deeper into the word and in prayer. Help me to know and understand your word. Take me deeper, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Ngayon, kapag binanggit mo na yung prayer na yon and humingi ka ng guidance sa Holy Spirit, meron siyang babanggitin na book from the Bible. Okay? So, kung hindi mo kabisado ang books of the Bible at hindi mo pa nababasa yung Bible from cover to cover, I highly encourage you, no, mag-start ka sa New Testament. Okay? Sa New Testament, it starts from Matthew. The book of Matthew,
hanggang Revelations. Okay? So, ang Old Testament ay nag-uumpisa po yan from Genesis up to Malakay. Okay? So, ito pong portion na ito, okay, this is a Old Testament and New Testament Bible. So, itong portion po na nasa harapan is the Old Testament. Ito pong portion na nasa bandang likuran is the New Testament. So, it is written and categorized by order, no? So, pupunta po tayo ngayon, ang revelation sa akin ng Diyos is 1 John chapter 5, okay? So kung bago ko pa lang sa journal, I highly encourage you na mag-start ka sa New Testament. Bakit sa New Testament? Kasi in the Old Testament, yes, marami po tayong mapupulot doon, no, na mga turo, pero most of the things that are there are historical. Okay? Pero marami po doon written sa tawag dito. Kunwari, yung laban ni David and Goliath, yung pong fall ni Adan at ni Eva, lahat po yan nandoon sa Old Testament, no? Si Samson and Delilah, nasa Old Testament po yan. Ang tanong, ano yung mga aral na matututunan mo doon sa Old Testament? Yes, kung seasonal ka na nagde-devotion and medyo lumalim ka na sa Word of God, maiintindihan po natin yun. At may mga aral tayong mapupulot doon, no? Pero for the meantime, start ka muna doon sa mga basics, doon sa mga tinuturo ni Jesus. Kasi wala pong tinuro ang Panginoong Hesukristo na wala rin po sa lumang tipan. Okay? Actually, binalik lang po tayo sa basics ng ating Panginoon. Ngayon, kung mag-start ka, start reading, no? One chapter at a time. Kung kunwari, you are not accustomed, hindi ka pa sanay na marinig ang banal na spirito, ang encouragement ko sa iyo is gawin mo by order. Kunwari, ngayong araw na ito, okay, kuha ka ng bookmark, ikabit mo po dito sa Matthew chapter 1 and start reading. Okay? So, for this time, pupunta po tayo sa 1 John chapter 5 kasi yun po ang sinabi ng banal na spirito sa akin para sa akin ngayong araw na ito. Malamang baka iba yung para sa iyo ngayong araw na ito, pero for the sake of this video na tayo'y matuto mag-devotion, gagawin ko lang example itong 1 John chapter 5. Okay. Ngayon, nandito na tayo sa unang 1 John chapter 5. Yung makikita nyo po sa upper right or left ang book ng Bible. Tapos nasa yung malaking number, yun po ang tinatawag nating chapter. At yung mga maliliit na number, yun po yung tinatawag nating mga verses. Dito po sa Bible ko, meron po tayong mga cross-reference, no? Ibig sabihin, kapag may nabasa ka, makikita mo rin po yung binasa mong yan. Kunwari, itong 1 John chapter 5 verse 1. No, ang cross-reference po niya is 1 John chapter 2 verse 29 and John 8:42. Ibig sabihin, meron siyang katugma, no, na mga verses. Okay? So, start po nating basahin isa-isa, no? O nanalangin na tayo na tutulungan tayo ng banal na spirito and mag-expect tayo na may matatanggap tayo mula sa banal na spirito. Okay? So 1 John chapter 5. Whoever believes we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, guard yourself from idols.
So that is the word of God, 1 John chapter 5. Binasa po natin from verse 1, okay, verse 1 hanggang verse 21. Ngayon, pag binasa mo po ang word of God, kailangan mong tingnan yung macro, which is yung buong picture. Kaya po binasa natin yung 1 John chapter 5, yung buong chapter. Ngayon, pag binasa mo yung macro, yung malaking picture, kailangan mo siyang intindihin from the big point of view at yung small point of view. Okay, ano yung big point of view? Binasa natin yung 1 John chapter 5. Ngayon, ang tawag po dyan ay logos. Okay? Sabihin po natin logos. Ang logos ay express idea of God. Okay? So, itong buong chapter na ito ay tinatawag nating logos. Okay? Bakit? Ito po ay lahat word of God, no? Pero merong specific letter si Lord ngayong araw na ito para sa iyo, no? So, nung binasa po natin, hahanapin po natin yung tinatawag nating rema. Yung rema naman po, yun yung word of God that strikes you, na talagang tumama sa puso mo at hindi mo matanggal yung utak at yung attention mo dun sa verse na yun, no? No, once na binasa mo yung buong chapter, may part dyan, no? 1, 2, 3, 4 na verse na talagang nangusap ang word of God sa spirito mo at sinasabi ng Holy Spirit sa ito yung portion mo ngayong araw na ito. Okay? So, for me, no, nung nalaman na natin yung kung ano yung logos, yung word of God, okay? Kailangan po nating sagutin ang mga ilang bagay kapag tayo ay nag-devotion. Ano yung mga bagay na yon? Okay? First of all, what God is teaching me. Kaya po binasa natin yung logos. Ano ba yung tinuturo sa akin ni Lord ngayong araw na ito? Okay, ngayon nabasa na natin. Okay? Susunod po na titingnan po natin is what God wants me to understand. Okay? So, doon na po yung hahanapin natin yung rema. Okay, tatabi ko lang dito yung Bible at ipapasok po natin yung notebook. Okay, so dito sa notebook po natin, ikakabit po natin dito sa upper right corner or sa upper left corner yung tinatawag po nating date. Bakit? At least pwede po nating balikan at makikita mo yung progress mo as you go in your spiritual journey. Tapos isusulat po natin dito, no, sa kabilang side yung verse na nag-strike sa'yo. Okay. For my case, no, ang nag-uusap po sa akin is 1 John chapter 5 verse 1 to 3. Okay? So, kakabit ko dito yung date today. Tapos, kakabit ko po dito yung 1 John chapter 5 verse 1 to 3. Tapos, isusulat ko po dito, okay, sa baba, okay, yung unang linya hanggang onwards, yung buong 1 John chapter 5 verse 1 to 3. Okay? Ngayon pong naisulat na natin yung 1 John chapter 5 verse 1 to 3. Ngayon, sasagutin natin to. Ano ang gustong maintindihan ng Diyos sa buhay ko? What does God wants me to understand? Okay. So, kung ano po yung gustong maintindihan sa atin, mapaintindi sa atin ng Diyos ngayong araw na ito. Okay. In 1 John chapter 5, sabi po dito, no, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and whoever loves the Father loves the child born of Him. So, tayo po, no, tayo po ay ginawang anak ng Diyos, no?
Yan yung gustong paintindi sa akin ng Diyos ngayong araw na ito. Tayo ay ginawang anak ng Diyos dahil nanampalataya tayo sa anak ng Diyos, which is Jesus Christ. Ngayon, anong gustong pagawa sa atin ng Diyos? How can I live this out? Okay? Ano yung gustong kailangan nating sundan? Okay, sulat natin to sa next part. Sabi dito, sa verse 3, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome." Okay? So, paano ko isasapamuhay ito? Araw-araw, kailangan kong alamin ang kanyang salita para ito ay aking maisapamuhay at hindi ito pabigat sa akin. Kaya nga, sa umpisa parang makikita mo na napaka-basic po ng daily devotion. Pero as you go along, it will take you deeper and deeper and deeper as you hear the voice of God. Bakit? Kasi kung itong mga bagay na ito, itong mga simpleng bagay na ito, hindi po natin to nagagawa, no? Hindi po natin ito napapractice at hindi rin natin inaisa sa pamuhay. What more pag nangusap sa atin ang still small voice, that is the voice of God. So, kailangan ma-practice muna po natin magawa yung written word bago yung spoken word. Okay? So, ngayon, kapag po ginawa po natin to, okay, bibigyan ko po kayo ng example ng devotion ko. So, ito po yung devotion ko nung mga nakaraan. Okay, pagpasensyaan nyo na po yung handwriting. Makikita nyo po na merong mga bilog, merong mga boxes kapag nagde-devotion ako. Bakit? Kasi para makita ko kung ano or pakita ng Diyos alin dyan sa mga verses na yan yung hina-highlight niya. Tapos from there, no, mangungusap sa akin ng Diyos. And tingnan ninyo, yung kanina, napakasimple lang. Ganun din po ako nag-start. Pero dun sa dito sa devotion ko ngayon, napakahaba. Bakit? Kasi yun na yung personal love letter sa akin ni Lord habang binabasa ko ang salita ng Diyos, and ito yung pagkaka-interpret niya para sa akin, no? Ngayong araw na ito. And kapag ganyan po tayo nagde-devotion, no, mas nananamnam po natin yung oras natin kay Lord at mas nanamnam natin yung pagde-devotional life natin. So, yun lang po, no? I pray that you would do daily devotions, and I pray na mas talagang lumalim tayo sa salita ng Diyos. Tandaan po natin na bagamat meron tayong mga pastor, meron tayong mga leaders, meron tayong Sunday service, meron po tayong cell group, pero meron po tayong mga live stream, pero ang pinaka-importante is katagpuin ka ng Diyos araw-araw. Kasi yung mga bagay na yun, kinakatagpo ka lamang ng Diyos once, twice a week. Pero ang pagkain po ng salita ng Diyos, pagkain ng salita ng Diyos is daily, no? Kasi kung hindi ka nagugutom, hindi ka nauuhaw, may problema ka. So, kung hindi ka gutom sa salita ng Diyos, no, you need to re-evaluate yourself, no? Tanungin mo deeply with God kung talagang nakakilala ka sa Diyos. Kasi lahat ng nakilala sa Diyos ay gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Sa umpisa talaga, it feels unnatural. Sa umpisa talaga, medyo mahirap. Pero tulad nga ng binasa natin kanina, the Word of God, the commandments of God is not burdensome. Hindi ito pabigat. Pero ito ay isang malaking pribilehiyo at kailangan po natin itong sundin at namnamin, no? So that's it, guys. Thank you for watching, and I pray na lahat tayo ay mas lumalim pa sa salita ng Diyos, and I pray na ma-enjoy ninyo magbasa ng salita ng Diyos. So that's it, guys. See you all on lesson number 4. Shalom.